Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isa na naman viral ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic, ito ay isang karumal-dumal na prank na napanood ko mga ka-plastic sa buong buhay ko na hindi talaga nakakatuwa. Maraming mga vloggers din ang nag-opinion patungkol dito pero hindi ko gusto yung ginawa ni Sergey Bin. Parang na-issue na rin itong si Sergey Bin, di ba mga ka-plastic? Parang kinontent ko na siya before. Yung unang content niya yung about dun sa Kama Sutra na sinakyan ng bata. Siya rin yun alam ko I think is na content ko na siya. At yan yung unang content niya na nagtanga-tangaan yung bata, tinanong niya kung para saan yung Kama Sutra na hinihigaan niya. At marami rin nang nagalit na netizens. O yung mga vlogger din, binatikos yung kabobohan niya. So ayan na naman, may bago na naman po tayong nababalita patungkol sa kanya. Ang tungkol naman dito mga ka-plastic ay yung pansit bato prank. So ano ba itong pansit bato prank? Marami ang nag-curious at talagang lahat kasi ng videos nitong Sergey Bin na Facebook page ay sobrang laki ng mga views. Umaabot ng 10 million views per video. So ibig sabihin sobrang social media influencer na siya at napakasikat na tao. Dahil sa mga prank na hindi maganda na actually for mga bata ang nanonood dyan karamihan. 100% mga bata ang nanonood dyan. At lubhang nakakaalarma yan dahil pagdating sa mga ganitong usapin mga ka-plastic, kailangan natin maging maingat o kailangan natin maging responsible bilang isang social media influencer. Diba matagal na nating sinasabi ito paulit-ulit na dapat maging responsable kang social media influencer na hindi ka dapat nagpapakita ng mga napaka-toxic na behavior dyan sa content ninyo. Dapat ang pinapakita ninyo yung kapupulutan ng aral ng mga bata at hindi possibly na magaya. Kasi hindi nakakatawa yung biro na ito. So wag na natin patagalin kung ano itong video na ito. So panoorin natin, then panoorin din natin ang opinion ng ibang vlogger. 'Di ba? Pansit ba to nakaano ka na? Iiyaw mo lang kung masarap o hindi. Ha? Original ba yun? Grabe no. Napanood nyo yun mga ka-plastic? Iiyaw mo lang kung masarap o hindi. Ha? Original ba yun? Grabe no. Alam mo from the start na video niya yan ang pambubungad nila. Yan mo 16-minute video, panonorin yung video niya ganyan. At alam nyo ba ang buhangin ay napakadumi mga ka-plastic. Pagbasdan nyo na lang yung mga buhangin na nakikita nyo sa mga lugar ninyo. Mostly ang anong ginagawa sa buhangin. Diba? Nakikita nyo yung mga hayop tulad ng aso, pusa at kung ano-ano pa ay iniihian nila yon at dinudumihan nila at ginagawa nilang pottery. Diba? Tinatabunan nila yung tae nila ron sa buhangin. Tapos ito yung ginawa nila sa mga kabarkada nila. Ang siste kasi nila dito mga ka-plastic, gumawa sila ng content na ang tema ay pansit bato. Ngayon, sinasabi ng isang taong ito na nakaitim na napakasarap ng pansit bato na kinakain niya. So ngayon, ang challenge nila doon ay kakainin nila yung pansit bato na nakatingala sila at the same time nakapikit.
Tapos, may isang kasabwat na nasa likod na bigla silang sasahuran ng buhangin na marumi, kontaminado sa bunganga ng biktima. Napakahirap yon mga kaplastik kasi yung eco-content mo ngayon na kumita kayo sa Facebook ay yan yung ipambabayad mong danyos sa pambayad sa hospital. Or else kung magdemanda yung pamilya ng taong yan, pambayad danyos din yun. Damage moral, physical injury. Kung mapatay mo pa yan, murder. Dahil nalason siya sa buhangin. Diba? Grabe kabrutal. So nitong mga nakaraang araw nagkaroon kami ng away ng mga kapatid ko dahil sa pansit. Dahil nung inutusan ko, inatalo sila, inutusan ko, ang tagal nila, nagluto na lang ako. So napagod lang sila. Nung sumunod naman, binala nila ako ng pansit pero yung pinakain nila sa akin, tapos sila masarap yung pinagbibili nila, may mga crabs pa, and kung ano-ano. Gumanti ulit ako dahil di ako papayag. Ang pinakain ko sa kanila pansit din at ginawa ko lang kung anong ginawa nila sa akin. Pero Diba parang ang pangit naman ng dahilan? Gumanti ka lang dahil may mga something na ginawa yung kabarkada mo. Anong klaseng paghihiganti yung ginawa mo? Di ba ang pangit tignan na maghihiganti ka sa kabarkada mo? Buhangin yung ipapasaboy mo sa muka. Isasahod mo sa bibig nila. Di ba? hindi pa nagtatapos dyan ang pansit wars namin magkakapatid. Dahil meron ako itatawag na kampe. Henry? Ito ho, nagkataon lang. Sakto. Di ba nagkataon lang? Kasi may gagawin ho talaga kaming kagaguhan na ni Henry. Naalala nyo na nagpunta kami sa resort. From the start pa lang, proud na siya na may gagawin silang katarantaduhan na magkokos ng trahedya sa buhay ng mga taong na biktima nila. Balik muna tayo sa nakaraan, boy, ha? Para makita nyo. So, dito kami ngayon sa beach. Yan, Boy Beach ba? Ganda. Ngayon, may gagawin sana ako kahapon. Kaso, di ko na nagawa kasi nag-relax-relax tayo eh. Bayan. May sinadjust kasi yung kaibigan ko, best friend ko si Louie. Ito, nagawin. Ang tawag sa gagawin natin ito, boy, pansit ba to? Pansit ba to? Di ba, may pansit ba to talaga? Oo. Ito pansit no. Sa beach din sila eh. Si Louie nag-suggest na to ha. Tsaka ano lang natin to, sa atin lang magpapamilya to ha. Ano yung ginawa? Ayun yung bato. Yung may pinagayaan pala sila sa TikTok, mga ka-plastic. So, ibig sabihin, hindi lang pala sila ang nakagawa niyan, mga ka-plastic. May iba pa palang vlogger. Yan kasi ang sakit ng mga vlogger, mga ka-plastic eh. Pag may nakikita sila sa ibang platform na parang nakakatuwa sa paningin nila pero nakaka-harmful naman po sa buhay ng isang tao. Hindi ata tama yun, mga ka-plastic. Di ba dapat nire-report nyo yung pinaka-core niyan, pinaka-unang gumawa niyan? Pero hindi eh. Ginaya din niya. Ginaya pa niya. Wala rin palang originality, may pinaggayaan pa pala siya ng katarantaduhan ng ibang tao. I think it's ibang bansa po ito. Kasi nakita ko yung videos niya, parang hindi po siya sa Pilipinas. Diba? Tuwan-tuwa siya sa kabubuhan. Ngayon, para malasa. Hindi ko magawa dito na aalis na rin tayo. Gagawin ko na lang po eh. Kukuha tayo ng buhangin sa beach para maramdaman pa rin sa camp natin gagawin. So sa dalampasigan pala sila kumuha ng buhangin. So hindi pala yung buhangin na tinutukoy ko. Pero kahit na, ang buhangin sa dagat ay hindi mo rin masasabi.
May mga debris din yan, mga basag na shell, mga basag na bubog. Kadalasan kasi pag ako pumupunta sa tabing dagat, sa isang probinsya ng magulang ko, kahit sabi mong napakalinis tignan ng buhangin ng dagat, may makikita ka mga debris o mga basag na shell ng suso, basag na shell na kuhol, mga basag na shell ng talaba, tahong, tapos may mga basag-basag din na bubog ng mga bote ng coke. What if kung yun yung accidentally na na-swollen nila, nalunok ng kanilang biktima, at nag-cause po ito ng laceration sa daanan ng lalamunan nila, sa daanan ng pagkain, sa baga, o maging sa lalamunan. Masakit yun. Kasi hindi maiiwasan na magkaroon ng contamination o infection yung internal organ ng taong bibiktimahin nila. So napakatindi pala ng kabubuan nitong taon to. May pinaggayahan, bobo rin yung pinaggayahan. Testing na natin muna kaya. Anong setup ng prank nila eh? Ako masarap o hindi, ipasit ba to? Pero dapat, upo ka. Upo ka. Pansit, ano ba yan? Pansit ba to? Oh. Dapat traditional way, papakain ko sa'yo. O nga ka, kasi di ba usually, spoon and fork. O nga ka. Maganyan o. Parang iyon mula kung masarap o hindi. Hindi ko alam kung scripted to mga ka-plastic kasi hindi ko alam kung tanga lang yung mga kasama niya. I think is hindi siguro. Baka hindi niya alam na prank ito o pinagplanuhan o scripted. So panoorin natin kung talagang alam nila. Traditional way. Grabe eh. Hindi nakakatuwa yung biro nila. Layo pa ng pinagtakbuhan niyo para sa tubig. Kawawa. Kadiri na. Masarap yung bato. Bato ng Batangas. Parang mongoloid magsalit yung nagtutumawa. No? Lasang beach resort. Ha? Wag mo kasi kung ginagawa ng kagaguhan, nakaong papansit. Yan ang gan... Parang parang proud pa siya na nakaganti siya sa tao. So hindi pala magandang kabarkada to mga ka-plastic. Kung halimbawa ito naging kabarkada ko, hindi ako papayag na hindi makakabawi ng isang suntok sa pagmumukha niya. Sisiguraduhin ko talagang magbibilang siya ng ngipin sa sahig. Kung ako, nagawa niyang gawin yan, talagang sa akin hindi papasaya mga ugaling ganyan. Magkalimutan na tayo na maging kaibigan pero hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, mga ka-plastic. Pero hindi ko alam kung scripted to o something na na may alam sila na ganyan ang gagawin sa kanila. Pero sabi daw ng chismis nag-apologize pero hindi accepted ang apologize para sa mga ganitong harmful content eh. Kasi maraming batang nakakapanood sa kanila at the same time possibly na baka magkaroon ng matinding gulo na ang mga bata ay gagayahin na lang yung ganitong content. So hindi nakakatuwa yun. Ko sa inyo, ha? Saan ba galing to? Sa Batangas, sa Golden View. Ano? Patua. Okay. Patua. Tuwa pa. Elsie! Ito na yung pangalawang biktima niya. Diba, pinagagawin niyo ako sa pansit.
O, gumanti rin ako sa inyo. Yung pinakain ko kayo, pansit lang. Halika, halika. Ipapatikim mo kasi ito. Pansit ba to? Ito totoo na to, masarap na talaga to. Pansit ba to? Puka. Pero dapat titikman natin, di ba? Yan talaga is spoon and fork to. In traditional way talaga, dapat yun sa kamay lang. Ginaganyan lang, oh. Kung masarap o hindi. No, pansit ba to? Natin. Baby. Nakakatuwa. Saan nakakatuwa doon? Kami nakain. Grabe. Dala mo lang ko eh. Hindi masarap pansit ba to? Bato yun ah. Ah, buhangin yun eh. May konting bato ah. La! Siya na biktima na babae. Ito ngayon. Kaya tingnan natin. Hindi naman ako sa inyo. Ito. Pwisa tayo. Ito, may papatikim lang ako sa inyo. Pansit. Tawag ang pansit ba to? In traditional way, huwag tayo Batil patong. Pansit, iba pa yun. O, upo ka. Gaganito natin po ka. Papatikim ko sa'yo, huwag tayo mag-spoon and fork. Yung gaganin mo, tikman mo kung masarap o hindi. Gaganin mo. Parang ganyan, no? Tikman mo kung masarap o hindi. Okay? Ano? Grabe. Nakakatuwa ba yun? Tiri. Buhangin na, baka mo. Galing yung Batangas. Eh, ano naman? Pumasok. Tapos na silang lahat. It's Tropa Time! Hindi talaga ito pinakutsara dito. Kung ito na yung babae na mas malala yung nangyari sa kanya. Tingnan mo na ako masarap. Ano? Mas marami sa kanya, Brad. Mas matindi sa kanya kasi nga siya dyan eh. Oh. Grabe. Sabi mo kay Eric, wag na. Sabi ni Eric, sabi siya daw maglalagay. Di alam ko sila. Sabi pa. Ano sinabi? Masarap pansit ba ito? Masarap? Ha? Tingnan natin, pero wala na ako dyan dito. Rin pag ganito na lang. Dami rin pala niya na biktima, no? Tingnan mo kung masarap o hindi. Pansit ba ito? Ha? Natin, pansit ba ito? So, tingnan natin yung mga comments kung nagandaan sila sa mga content nilang gago to. Sabi, hindi nakakatawa.
sabi ni Cheche. Sabi naman ni Wiring Guerrero, so below the belt, hindi ako sumaya. Kahit ako, hindi nga ako natawa sa mga ganong content eh. Hindi ko alam kung bakit natatawa sila in the way na nakaganti siya dahil sa ginawa ng barkada niya. Sabi ni Nejab on here kasi nakaka-good vibes manood pero this time hindi na nakakatawa. Yes, agree. Kaya di na ako tinapos kasi hindi ko carry panoorin. So mag-unfollow na. Tsaka i-report nyo na rin yung video mga ka-plastic. No, sabi ni Jacqueline, hindi ko po kinayang tapusin para hindi maganda mapanood ng mga bata. At the same, natin idol ko sila pero hindi na maganda ang biro. Na habang tumatagal kasi palala na ng palala yung content niyan. Akala nila kasi okay lang. Sabi naman ni Ethan, gawin mo muna kay Ma'am Elma at Mama Beth yan na makita mo na pakiramdam nila. Dati kaya nag-stop ako manood ng vlog mo dahil may Paul din. Pero ito ulit ako nanonood sa'yo. Kasi natutuwa at na papaiyak mo ko sa ibang vlog. Tas ito naman, na masamid ka ng mga lang ng polboron, ang hirap ng yung buhangin pa kaya. Kaya di na ako nanood kahapon nito. Nakita ko na naman sa vlog. I was expecting na may plot twist na fake lang yung buhangin kaso totoo pala talaga. Totoo naman, galing daw sa Batangas eh. Intro pa lang, skip na agad. Kumain na kami while watching you guys. There's something off the video na to, sad. Pero nag-trending, naging 10 million views to ah. Hindi ito nakakatuwa for me. I've been a fan of your video pero ito mukhang hindi po ata good prank to. Just saying lang na number supporter nyo ako. Hindi ko alam kung bakit marami kayong napapabilib sa mga tarantadong prank na vlogger na to eh. Bakit kailangan yung maniwala sa mga vlog nila? Mga ka-plastic. Dapat yan. I-report na yan, mga ka-plastic. Ayan, report. Bullying. Tapos, bullying harassment. I don't know them. Submit. Next. Done. Ganun lang mga ka-plastic. Sa 10 million views ninyo, hindi nyo pa report. Bakit inampollow nyo lang? Diba? Nakikita nyo na nga na ganyan ang ginagawa sa mga tao nila eh. So ito yung opinion naman ng ibang vlogger patungkol dito sa katarantaduang prank na pansit bato ni Sir Gavin. Panoorin natin to. I'm sure maraming nakakakilala dito sa content creator na to, yung Sir Gavin. Tinagla ko sa video na to, gawin ko to reaction. Sobrang trending nga nitong content nila na to na pansit bato. And a lot of people say na red flag at hindi nakakatuwa itong prank video na to ni Sir Gavin. Well, pinanood ko yung video and yes, kahit ako hindi ako natuwa. Magalit na sa akin yung mga supporters niya pero hindi ako natutuwa sa kanya. Magmula nung meron siyang content na yung bata ay pinaupo niya sa sex chair, hindi ako natuwa sa kanya. O yun nga, tama nga ako. Na-content ko na tong si Sir Gavin about doon sa bata na pinaupo niya doon sa Kamasutra. Siya rin yun, mga ka-plastic. Hindi ko alam kung bakit marami pa ring bobong naniniwala dito sa vlogger na ito at patuloy pa rin siyang pinapanood ng 10 milyong bobo na Pilipino o ibang mga bansa. Diba? Ba't kayo libang na panoorin itong gunggong na taong ito? Imbes na i-report nyo yung channel nito. Tama, hindi ako nagkamali pala sa kaninang sinabi ko. Na galing pala siya sa dating controversial niya na pinaupo niya yung batang paslit na babae sa Kamasutra sa kwarto niya mismo. Hindi man lang niya blinerd yung bata at hinayaan niya na maglaro-laro doon. Diba? Napakababoy pala nitong nilalang na tong Sir Gavin na to, no?
Tsaka tuwan-tuwa siya, nakaganti siya sa mga barkada niya dahil dun sa pansit eh. Pero hindi niya alam, yung paghihiganti niya, pwede niyang ikamatay yun. Pwedeng ikamatay ng mga barkada niya. Ma-impeksyon yung baga, ma-impeksyon yung lalamunan, dyan na magkokos yung sakit na hindi niya mawari dahil may nalulun na mga debris ng mga shell ng gaya nga sinabi ko kanina, mga debris ng shell, bubog at kung ano-ano pa. Siya ng apology. Well, hindi ko rin naman siya ina-expect na matuwa sa akin. Sino ba naman ako? Panoorin nyo para makita nyo. Ito yung nasnawa ko dito sa babae. Talagang sahod na sahod yung buhangin eh. Alam mo kung gaano karami yung lumabas sa bunganga niya. Tarantadong Nakita nila. nyo yun? Talagang tinatingala pa talaga niya yung babae. Hindi ba niya alam na pwedeng pumasok dun sa airway, yung buhangin at ma-choke yung babae? At mamatay? Tama. Tapos iwas pusoy pa siya dyan na hindi daw siya may gawa. Pero sinabi niya before sa vlog bago niya na-proceed itong prank na maghihiganti siya sa mga taong yan. So ibig sabihin, may intention na siya na maghiganti. Tapos nilalaglag niya yung mga kabarkada niya na hindi daw siya may gawa. Pero siya nagplano. Siya nagplano ng content. 'Di ba? Tarantado nga eh. Siguro malalaman niyang mali ang ginagawa niya pag may namatay sa isa sa mga kabarkada niya nang dahil sa ginawa niya. Sa pagbilangin natin ng mga 1 buwan yan, kapag nagkasakit yan sa bituka, sa lalamunan, yun na yun. O sa baga, yun na yung sintomas at resulta ng ginawa ni Gavin. Maniwala kayo sa akin. May magkakaroon ng matinding sakit sa isa sa kanilang mga kabarkada. Kita niyo yung facial expression niya. Medyo kinabahan din siya di ba? Kinabahan din siya dun sa nangyari dun sa kasama niyong babae kasi halos talagang ma-choke na talaga dahil sa pinagagawa nilang kagaguhan. But wait, there's more. Alam mo Sir Gavin, maraming batang nanonood sa'yo at marami ring mga nanonood sa'yo na natutuwa talaga. literal. Tama. At dahil na maraming batang nanonood sa'yo, hindi mo ba alam na pwedeng gayahin yung ginawa mo at gawin dun sa mga kalaro nila? Hindi mo ba alam kung ano yung pwedeng maging risk Tama. ng ginawa mo na prank dyan sa mga kasama mo? To think na ang ginamit mo na pang prank ay totoong buhangin? Hindi ko alam kung may kasama bang bato yan. Di ba teacher ka? Dapat alam mo na anything na pwedeng ipasok dyan sa Alam mo, teacher pala yung hayop na yan, pero hindi niya ginamit yung pagiging teacher niya. Gunggong pala. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi siya licensed teacher. Graduate lang ng Doc, baka malamang. Pero ganon yung ugali. lalamunan mo pwedeng bumara sa airways at pwede kang mamatay. Naisip mo ba yun? Well, ako hindi ko ini-expect na makikinig ka sa akin dahil sino ba naman ako? Compare sa'yo na merong 17 million followers. Napakarami mong supporters eh. At ang dami ring naniniwala sa'yo. At to think na maraming naniniwala sa'yo, dapat mas careful ka dun sa mga content mo dahil mas marami kang nare-reach at mas maraming batang nanonood sa'yo na hindi nagagabay ng magulang nila. Pag nagpunta nga kayo dun sa comment section, daming naiinis at hindi natutuwa dito sa video. Tama. Hindi nakikinig sa mga followers ninyo. Tapos kapag nag-viral to at marami na namang nagalit, sasabihin nyo naman scripted. Tapos maglalabas na naman kayo ng apology video. Huwag nga ako. Kahit mismo mga followers ninyo, hindi natutuwa dun sa mga ninyo, yung mga pinagagawa ninyo. Ayun sabi niya, Dapat fan daw siya, nire-report nakaka-good vibes nila. manood, pero this time hindi daw siya natutuwa. Ito naman sabi niya, fan daw siya since 2022 kasi natutuwa sa mga prank, pero medyo off po itong prank na to. Delikado po ito lalo pag nakalagay sa ilong yung buhangin. Ito pa sabi niya, I was expecting na may plot twist na fake lang yung buhangin, kaso totoo pala talaga. So below the belt, hindi ako Nabasa sumaya. ko yung kanina. Ito pa sabi, sorry Lods, pero di maganda tong prank na to. Ito naman sabi niya, palala ng palala. Haha. Mas gugustuhin ko pa yung mga content ni Abdul at Marcy. Tsaka yung content ni John Mark, yung nagbabading-badingan. Kino-call out niyo yung mga nagbabading-badingan, pero yung mga ganito, ayaw niyo i-call out. Bakit? As a mom, hindi ako natutuwa sa mga ganitong klaseng post dahil pwedeng gayin to ng mga bata. Punyeta kayo. Di ba? Halos parehas lang nabasa namin nito ni Ate Malditang ina eh. Di ba? Hindi ko alam kung bakit hindi nyo nire-report yung YouTube Facebook page nila eh. Dapat nire-report nyo din yan. Nang sa gayon na matauhan. Kasi pag ganyan na tinahayaan nyo lang, nag-unfollow lang kayo, parang ang pangit tignan na mag-unfollow lang kayo.
dapat i-report nyo din para mabura na yung Facebook account nila. Kasi pag may mga ganyan, patuloy pa silang gagawa ng panibagong katarataduan. At naaawa din ako sa mga kasamaan niya na ginawan nila ng masama. Samantala ang ginawa lang naman sa kanya ay hindi naman ganyan na nakaka-harm. Pero yung ginanti niya sa mga taong yun ay parang naging superior siya in the way na nagbuhos siya ng buhangin sa bungangan ng mga biktima niya. Tsaka yun kasi ang pinopoint of view natin, maraming batang nanonood. Na possibly na maging normalized na lang pala ang gumawa ng ganong bagay sa mga kapwa natin. Na hindi na nakakatuwa. Kasi iba na kasi ang social media ngayon mga kaplastik. Kasi nagiging normal lang ang lahat kapag mayroon tayo napapanood. Kagaya ng ginagawa niya. May pinanood din pala siya sa TikTok na ginaya rin naman niya ngayon sa mga barkada niya ginawa. Diba? So ibig sabihin, may tinotolerate din siyang ibang content creator na ginaya niya at matotolerate din siya ng ibang mga taong nakakapanood sa kanya at gagayahin din ng mga bata. Nakakatuwa ba yun mga kaplastik? Kahit sino hindi natutuwa sa mga ganong bagay. Diba? Kung pumasok sa baga ng babae yun, hindi na, patay na yun. Totoo. Kasi mas marami ang nakuha ng babae kung mapapansin nyo sa video. Napuno yung bunganga niya ng buhangin mga kaplastik. Sabi ni Malditang ina dito, sabi ni Meta lagyan ko daw ng pin sub comment kaya may ganito para saan ba to? Makasinghot ka nga lang ng pamintang durog, ang sakit na sa ilong tapos inilagay pa mismo yung bunganga mo. Totoo. Diba? Sana sa mga nakapanood dito sa content ni Sir Gavin, i-report nyo na po yung Facebook page para na sa gayon ay mabura na rin po siya. At i-report nyo po sa CICC. CICC, nananawagan po ako na sana i-review nyo itong mga ganitong prank. At paki-take down na rin po mga kaplastik dahil hindi nakakatuwa yung ganitong klaseng content mga kaplastik na ikamamatay ng tao yung ginawa nila. Sobrang hindi nakakatuwa yun. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.